Ano ang gagawin mo kung ibenta ka ng sariling anak? Isang ina ang dinala sa bodega upang iligpit, ngunit isang estranghero ang pumasok ng tahimik. Ang nangyari pagkatapos ay nagpabagsak sa mga sakim at nagpabago sa lahat. Sa Hacienda San Jose, Nueva Ecija, tahimik ang hapon. Si Lola Idang ay 78 taong gulang na biyuda. Mag-isa niyang itinaguyod ang 3 anak na lalaki. Sina Junjun, Dante at Paolo ang kanyang buhay. Noong 1978, namatay ang asawa niya. Ngayon, ang lupain nila ay nagkakahalaga ng malaking pera. 120 milyong piso ang presyo nito. Gusto itong bilhin ng korporasyon para gawing mega mall. Ngunit tumanggi si Lola Idang para sa kanyang mga apo. Hindi ko ibebenta ang kinabukasan nila, sabi niya. Hindi niya alam, may dilim na sa puso ng mga anak niya. Baon sila sa malaking utang at luho ng asawa. Ang dating pagmamahal ay napalitan na ng matinding kasakiman. Isang gabi, nagpulong ang 3 magkakapatid sa madilim na kanto. Ang kanilang mga mata ay wala ng bakas ng awa. Plano nilang itabi ang sariling ina para sa pera. Gaano kalayo ang kayang gawin ng anak para sa kayamanan? Handa na silang talikuran ang nagbigay sa kanila ng buhay. May isang lalaking payak ang suot na nakamasid sa malayo. Siya ay may mga kamay na tila sa isang karpintero. Sino ang mananaig sa laban ng dugo at ginto? Naniniwala ka ba na ang hustisya ay darating sa tamang panahon? Sa loob ng isang maingay na videoke bar sa Gapan, Nueva Ecija, malapot ang usok ng sigarilyo at amoy ng alak sa bawat sulok. Narito ang 3 magkakapatid, sina Junjun, Dante at Paolo. Hindi sila napadpad dito para kumanta o magsaya kasama ang kaibigan. May hinihintay silang tao na magtatapos sa kanilang paghihirap sa utang. Dumating si Major Ahas Castro, isang retiradong pulis na magmadilim na muka. Handa na ba ang bayad para sa ating usapan? Tanong ni Major. Inilapag ni Junjun ang isang makapal na sobrang kulay kape sa mesa. Laman nito ay 350,000 piso bilang paunang bayad. Ito ang para sa pagdukot at pagliligpit sa matanda, bulong ni Dante. Nanginginig ang mga kamay ni Paolo habang hawak ang kanyang baso. Nanay natin siya, mga kuya. Baka pwedeng kausapin na lang natin. Tumingin si Junjun sa kanya nang may matinding galit sa mga mata. Isipin mo ang 40 milyong piso na mapupunta sa iyo, Paolo. Gusto mo bang mabulok tayo sa utang habang siya ay nagdadamot? Dahil sa silaw ng ginto, nanahimik ang bunsong kapatid at yumuko. Isang lalaking nakasuot ng simpleng puting barong ang biglang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay tila sanay sa paggawa at magaspang. May dala siyang pitsel ng tubig at 4 na malinis na baso. Inilapag niya ang tubig sa gitna ng kanilang mga bote ng beer. Ang tubig ay nagbibigay ng buhay. Ang alak ay nagbubulag, sabi niya. Mababa ang kanyang boses, ngunit tila yumanig ang buong mesa nila. Hinawakan niya ang balikat ni Junjun nang may halong habag. Ang dugong na nananalaytay sa iyo ay galing sa pusong nais mong itigil. Nagulat ang 3 at hindi agad nakapagsalita sa tindi ng presensya nito. Sino ka ba? Umalis ka rito, sigaw ni Major Ahas sa lalaki. Ngumiti lang ang estranghero at dahan-dahang lumakad palabas ng pintuan. Naiwan ang isang kakaibang bango ng sariwang hangin sa kanilang pwesto. Lasing lang siguro ang taong yon, pilit na tawa ni Dante. Ngunit ang init ng haplos sa balikat ni Junjun ay hindi nawawala. Ngayon ay sisimulan na ang madilim na plano laban sa sariling ina. Kung mahalaga sa inyo ang katarungan at katotohanan ng Diyos, paki-like ang video na ito
at mag-subscribe sa aming channel. Ipinagpatuloy nila ang pagpaplano kung paano kukunin si Lola Idang. Gawin niyo itong parang aksidente o biglang pagkawala sa palengke. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong bakas na magtuturo sa atin. Tumango si Major Ahas at ibinulsa ang makapal na sobre ng pera. Bukas ng hapon, mawawala na ang hadlang sa inyong kayamanan. Pangako niya. Nagtawanan ng tatlong magkakapatid habang nag-o-order pa ng maraming alak. Bawat lagok nila ay tila lason na pumapatay sa kanilang sariling budhi. Nakalimutan na nila ang mga haplos ng ina noong sila ay bata pa. Nakalimutan na nila ang sakripisyo ni Lola Idang para sila ay makapagtapos. Ang 120 milyong piso ang naging Diyos nila. Habang sa Hacienda San Jose, mahimbing na natutulog ang matanda. Wala siyang kaalam-alam na ang sariling anak ang naghukay ng kanyang libingan. Ang anino sa videoke bar ay tila sumasayaw sa tuwa ng kadiliman. Ngunit ang lalaking nakaputi ay nananatiling nakamasid mula sa labas. Alam ng langit ang bawat bulong ng pagtataksil sa gitna ng gabi. Selyado na ang kasunduan at wala nang balikan ang kanilang desisyon. Sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada, abala si Mateo sa kanyang trabaho. Siya ay isang working student na nagnanais maging isang pastor balang araw. Habang nagpupunas ng mesa, narinig niya ang boses ni Major Ahas sa sulok. Nasa madilim na bahagi ang tatlong magkakapatid na anak ni Lola Idang. "Siguraduhin mong walang matitirang bakas, Major," sabi ni Junjun ng seryoso. Bawat salita nila ay parang lason na tumatagos sa pandinig ng binata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang basong plastik na lilinisin. Papatayin nila ang sarili nilang ina para sa lupain. Bulong ni Mateo. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong kasamaan ay totoo sa mundong ito. Ang katarungan ay tila isang malabong pangarap sa gitna ng usok ng sigarilyo. Tumakbo si Mateo sa likod ng kusina at sumandal sa pader na simento. Doon ay may isang maliit na altar na may kupas na krus na kahoy. "Panginoon, ano ang gagawin ko? Isa lang akong mahirap na estudyante rito. Natatakot ako para sa buhay ni Lola Idang at para sa aking kaligtasan." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang banal na presensya. Isang lalaking may suot na simpleng puting barong ang biglang lumitaw sa tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. "Mateo, ang katotohanan ay hindi dapat ikulong sa rehas ng takot," sabi nito. "Ang bawat bulong ng dilim ay malakas na sigaw sa aking banal na pandinig." Naramdaman ni Mateo ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang buong puso. Ang takot niya ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon at tapang. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at tiningnan ang litrato ni Lola Idang. "Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasakiman ng kanyang sariling mga anak." Samantala, sa Hacienda San Jose, nananaig ang isang nakatutulig na katahimikan. Si Lola Idang ay nakaupo sa kanyang lumang rocking chair sa madilim na beranda. Hawak niya ang kanyang rosaryo na gawa sa matigas na kahoy ng nara. Bawat butil ay parang saksi sa lahat ng kanyang mga paghihirap noon. "Diyos ko, gabayan mo ang aking mga anak. Ilayo mo sila sa tukso." Isang malakas na hangin ang biglang umihip at pinatay ang kanyang kandila. Nakaramdam siya ng matinding bigat sa kanyang dibdib, tila may dalang babala. "Bakit parang ang dilim at lamig ng gabi ngayon?" tanong niya sa sarili. Pumasok siya sa kanyang silid at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Ang kanyang panalangin ay hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ngunit sa labas ng kanyang bintana, isang anino ng van ang dumaan. Ang mga tauhan ni Major Ahas
ay nagsisimula na sa kanilang masamang pagmamasid. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang anumang ingay o kalatis. Isang estranggero ang pumasok, ang lalaking nakaputi na nakita rin ni Mateo. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit tila ngayon lang niya ito nakita. Idang, ang gabi ay mahaba, ngunit ang umaga ay tiyak na darating, sabi niya. Naupo ang lalaki sa malamig na sahig sa tabi ng matandang nananalangin. Sino ka? Paano ka nakapasok sa loob ng aking bahay sa oras na ito? Ako ang tinatawag mo sa bawat butil ng iyong rosaryo, mahal kong Idang. Hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho. Sa haplos na yon, lahat ng kaba ni Lola Idang ay biglang naglaho ng tuluyan. Para siyang binalot ng isang kumot na puno ng banal at tapat na pag-ibig. Huwag kang matakot sa mga plano ng tao, sapagkat ako ang may-ari ng bukas. Nag-usap sila ng parang matagal nang magkakilala sa gitna ng malalim na dilim. Ito ang sandali na ang langit at lupa ay nagtagpo sa isang maliit na silid. Sa kabilang panig, ang mga anak niya ay abala pa rin sa pag-inom ng alak. Sina Junjun, Dante at Paolo ay nagtatawanan na sa kanilang inaakalang tagumpay. Bukas, tayo na ang magiging tunay na hari ng Hacienda San Jose, sigaw ni Dante. Hindi nila alam na ang kanilang bawat tawa ay malinaw na naririnig ng Diyos. Hindi nila alam na ang estranggero ay nasa loob na ng kanilang sariling tahanan. Ang tapat na panalangin ni Mateo at ni Lola Idang ay nagbukas ng pintuan ng langit. Nagsimula ng gumalaw ang mga anghel ng katarungan sa paligid ng sakahan. Ang bawat hakbang ni na Major Ahas ay binibilang na ng tadhana at hustisya. Isang malaking bagyo ng katotohanan ang paparating sa pamilyang ito sa lalong madaling panahon. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng serbidor ang magiging susi ng lahat? Handa ka na bang makita kung paano babagsak ang mga mapagmataas at sakim? Naniniwala ka ba na ang bawat tapat na panalangin ay may katapat na himala mula sa itaas? Martes ng hapon sa Nueva Ecija, pauwi na si Lola Idang mula sa palengke. Dala niya ang mga paboritong kakanin ng kanyang mga apo. Isang itim na van ang biglang humarang sa kanya. Mabilis na bumaba ang mga lalaking may takib ang muka. Hinablok nila ang matanda at kilaladkad sa loob ng sasakyan. Nalaglag sa putikan ang mga dala niyang pasalubong. "Tulong! Maawa kayo sa akin!" sigaw ni Lola Idang. Ngunit isang malakas na tawa lamang ang sumagot sa kanya. Tinakpan nila ang kanyang mukha ng isang itim na tila. Dinala siya sa isang abandonadong bodega ng palay sa malayo. Doon ay mainit, malikabok at puno ng amoy ng luma. Nang alisin ang takib, nakita niya ang isang mayaman na lalaki. Siya si Don Alfonso, ang makapangyarihang developer ng mall. "Bibilhin ko ang konsensya mo, matanda," sigaw ni Don Alfonso. Iwinagayway niya ang isang tseke na may milyon-milyong halaga. "Ibigay mo sa akin ang Hacienda Luzon ngayon din." Hindi ko ibebenta ang lupang yun," sagot ni Idang. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng paninindigan. Dito na inilabas ni Don Alfonso ang pinakamasakit na katotohanan. Ngayon ay lalabas na ang lihim na dudurog sa puso ng isang ina. Kung kayo ay naniniwala sa hustisya ng Diyos, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Kinuha ng bilyonaryo ang kanyang mamahaling cellphone at nagdial. Inilagay niya ito sa speakerphone para marinig ng matanda. "Tapos na ba? Nakuha niyo na ba ang pirma niya?" tanong ni Junjun. Boses yon ng panganay na anak ni Lola Idang. "Nay, pumirma ka na para matapos na ito," dagdag ni Dante. "Kailangan namin ng pera para sa aming mga utang," sabi ni Paolo. Hindi makapaniwala si Lola Idang sa kanyang mga narinig.
Ang mga anak na pinalaki niya sa pagmamahal ang nagkanulo sa kanya. Mga anak, bakit niyo ginagawa ito sa akin? Hagulgol ng ina. Dahil ang lupa mo lang ang tanging paraan para yumaman kami. Mas masakit pa sa kidnapping ang naramdamang hapdi sa kanyang puso. Ang mga batang pinasuso at inalagaan niya ang pumatay sa kanyang espiritu. Tumawa ng malakas si Don Alfonso habang tinitingnan ang matanda. Nakita mo na? Wala nang nagmamahal sa iyo, Idang. Ang sarili mong dugo ay mas pinili ang aking pera. Naramdaman ni Lola Idang na tila huminto ang mundo sa paligid. Nalaglag siya sa malamig na sahig habang patuloy ang pag-iyak. Wala siyang magawa kundi ang yakapin ang sarili sa gitna ng dilim. Ngunit sa isang sulok ng bodega, may isang anino na lumitaw. Isang lalaking nakasuot ng simpleng puting barong ang nakamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot para sa matanda. Hindi siya nakikita ng bilyonaryo at ng mga goons nito. Ngunit naramdaman ni Lola Idang ang isang banayad na hangin. "Huwag kang mawala ng pag-asa, anak ko," bulong ng tinig. Isang tahimik na presensya ang naging panangga niya sa sakit. Kahit durog ang puso, naramdaman niya ang isang banal na lakas. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa lupa. Ito ay laban na para sa kaluluwa ng kanyang buong pamilya. Nakaalis na ang bilyonaryo at iniwan siyang mag-isa at nakagapos. Ngunit sa dilim, ang lalaking nakaputi ay nananatili sa kanyang tabi. Ang katotohanan ay malapit na ring lumabas sa liwanag ng araw. Sapat na kaya ang pananampalataya para malagpasan ang ganitong pagtataksil? 48 oras nang nakalipas mula nang ikulong si Lola Idang. Ang bodega ay madilim, maalikabok at walang anumang bintana para sa hangin. Walang pagkain na ibinigay sa kanya sa loob ng 2 araw na yon. Tanging ang sariling laway ang naging pampatid-uhaw sa gitna ng matinding init. Ang bawat oras ay tila isang matagal na taon sa loob ng silid. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakasandal sa mga sako ng palay. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang gutom o ang uhaw. Ito ay ang alaala ng boses ni Junjun, Dante at Paolo sa telepono. Paano nila nagawa ito sa akin? Paulit-ulit niyang tanong sa katahimikan. Sa kanyang isipan, inihanda na niya ang kanyang sarili para sa kamatayan. Panginoon, kunin mo na po ako. Huwag mo lang silang pabayaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila humihina na sa bawat sandali. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang himala ang nagsimulang maganap sa sulok. Biglang nagkaroon ng malambot na liwanag sa paligid ng abandonadong bodega. Nayon ay magaganap ang pakikipagtagpo na magpapabago sa lahat ng bagay. Kung naniniwala ka na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga tapat, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Isang lalaki ang nakatayo doon, nakasuot ng napakasimpleng puting barong na koton. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, tila sa isang magsasakang sanay sa bukid. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may mga bakas ng pagiging isang karpintero. Walang sapatos ang kanyang mga paa, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng danggal. Lumapit siya kay Lola Idang at dahan-dahang naupo sa maruming sahig sa tabi. "Idang, huwag kang matakot. Narito na ako sa tabi mo ngayon," sabi niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit tila musika sa pandinig ng matanda. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa kandadong silid na ito?" tanong ni Idang. Tumingin ang lalaki sa kanya nang may mga matang puno ng banal na pag-ibig. "Ako ang iyong pastol na nakikinig sa bawat tapat mong panalangin sa gabi." Hinawakan ng lalaki ang mga kamay ni Lola Idang na nanginginig sa takot at pagod. Sa isang iglap, naramdaman ng matanda ang isang kakaibang init na dumaloy sa katawan. Ang gutom na kanina ay nagpapahirap sa kanya ay biglang napalitan ng busog.
Ang kanyang tuyong lalamunan ay tila nabasa ng pinakamalamig na tubig mula sa bundok. Ang katarungan ay nasa aking mga kamay, at ang katotohanan ay sisikat na. Umiyak si Lola Idang. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa dahil sa pera. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting nagbigay ng liwanag sa buong madilim na bodega. Ang iyong pagpapatawad, Idang, ang siyang dudurog sa matitigas na puso ng anak mo. Ang bawat patak ng iyong luha ay aking binibilang sa aking palad. Ramdam ni Lola Idang ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyon-milyon. Ang takot sa kamatayan ay naglaho at napalitan ng isang matinding banal na pag-asa. Bibilhin nila ang iyong konsensya, ngulit ang iyong kaluluwa ay sa akin lamang. Tumingin ang lalaking nakaputi sa pintuan ng bodega na nakakandado ng bakal. Naririnig mo ba ang mga yabag? Ang langit ay nagpadala na ng mga lingkod. Sa labas, nagsimulang marinig ang ingay ng mga sasakyan at sirena ng pulis sa paligid. Ngunit sa loob ng silid, ang tanghing mahalaga kay Idang ay ang estrangerong ito. Hindi siya gumamit ng magic o kidlat para sirain ang mga pader sa paligid. Sapat na ang kanyang mga simpleng salita para palayain ang espiritu ng matanda. Idang, maging matatag ka dahil ang iyong kwento ay magiging liwanag sa iba. Hinaplos ng lalaki ang kanyang noo at ang lahat ng hapdi ay biglang naglaho. Tapos na ang gabi ng pagtataksil at ang umaga ng katotohanan ay narito na. Sa bawat salita ng estrangero, nararamdaman ni Idang na tila siya ay muling nabuhay. Ang yaman na hinahangad ng kanyang mga anak ay basura lamang sa sandaling ito. Ang lalaking nakaputi ay dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa madilim na bahagi. Huwag kang bibitiw, dahil hanggang sa huli ay kasama mo ako, anak ko. Sa isang kisap mata, ang anyo niya ay unti-unting naging liwanag at naglaho. Naiwan si Lola Idang na may ngiti sa mga labi, handang harapin ang mga otoridad. Alam niya na hindi siya mag-isa at ang katarungan ng Diyos ay narito na. Ang liwanag sa bodega ay hindi na nanggagaling sa bumbilya, kundi sa kanyang puso. Mabilis ang pintig ng puso ni Mateo habang nasa himpilan ng pulisya. Nakita ko sila sa lumang bodega ng palay sa San Miguel, sigaw niya. Hindi naniwala ang mga opisyal noong una dahil sa kanyang murang edad. Ngunit may kakaibang selyo ng katotohanan sa kanyang mga mata sa sandaling iyon. Napanaginipan ko ang lokasyon. Eksaktong-eksakto ang bawat detalye nito. Paliwanag ni Mateo. Agad na nagpadala ng Special Forces ang general ng Nueva Ecija sa lugar. Sa abandonadong bodega, ang kadiliman ay tila mas lalong kumakapal at bumibigat. Si Don Alfonso ay abala sa pag-aayos ng mga peking dokumento ng lupa. Sa wakas, mapapasa akin na ang Hacienda San Jose at lahat ng yaman, nisi niya. Si Major Ahas Castro naman ay maingat na naglilinis na kanyang baril. Sa kabilang panig, si Lola Idang ay tahimik pa ring nanalangin sa isang sulok. Biglang yumanig ang buong paligid sa ingay ng mga sapatos na pandigma ng pulis. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Itaas ang inyong mga kamay ngayon din! Sigaw ng hepe. Nagkagulo sa loob ng bodega habang nagtatangkang tumakas ang mga goons ni Alfonso. Ngunit ang lahat ng mga labasan ay selyado na ng mga bihasang otoridad. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Major Ahas ang lalaking nakasuot ng puting barong. Nakatayo lang ang lalaki sa harap ng pintuan, payapa at walang takot ang muka. Sinubukan ni Major Ahas na itutok ang kanyang baril sa estranggerong iyon. Ngunit ang kanyang daliri ay tila naging bato at hindi na makakalabit ang gatilyo.
Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok at balikat. Ang katotohanan ay hindi kayang patayin ng anumang uri ng bala. Bulong ng lalaki. Nabitawan ni Major Ahas ang kanyang armas dahil sa matinding pangangatog ng tuhod. Si Don Alfonso naman ay pilit na itinatago ang mga peking papel sa ilalim. Ngayon ay mabubunyag na ang lahat ng dumi sa ilalim ng kanilang mga paa. Kung kayo ay naniniwala na ang katotohanan ay laging magtatagumpay, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Lumabas si Mateo mula sa likuran ng mga armadong opisyal ng gobyerno. Narinig ko ang lahat ng plano nyo sa karinderiya. Tapos na ang laro nyo. Nakita rin ng mga pulis ang itim na van na ginamit sa pagdukot kay Idang. Lahat ng ebidensya ay malinaw na nakalatag sa harap ng kanilang mga mata ngayon. Habang nangyayari ang pagsalakay, iba ang tanawin sa loob ng Hacienda San Jose. Ang tatlong magkakapatid ay naghahanda na para sa isang napakalaking pagdiriwang. May isang malaking lechon sa gitna ng kanilang mahabang mesa sa dining room. Cheers! Para sa ating bagong buhay bilang mga tunay na milyonaryo, sigaw ni Dante. Itinaas nila ang kanilang mga baso ng mamahaling alak at sabay-sabay na uminom. Ang mga asawa nila ay abala na rin sa pagpaplano ng kanilang mga biyahe. Bibili ako ng bagong kondo sa Makati pagkatapos nito, sabi ni Junjun. Ngunit si Paolo ay tila hindi mapakali, pabalik-balik ang tingin sa kanilang pintuan. Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko sa bahay na ito? Tanong ni Paolo. Huwag kang praning, Paolo. Tapos ng lahat, wala na tayong hadlang. Tawa ni Dante. Nakalimutan na nila na sa silid sa itaas, nandoon pa rin ang alaala ng ina. Nakalimutan na nila ang bawat sakripisyo ni Lola Idang para sa kanilang paglaki. Biglang tumunog ang malalakas na sirena ng pulis sa labas ng kanilang gate. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang mga pulis na may dalang warrant. Anong ibig sabihin nito? Kami ay mga respetadong tao rito, sigaw ni Junjun. Inaaresto kayo sa kasong parricide conspiracy at kidnapping sa inyong sariling ina. Nalaglag ang basong kristal na hawak ni Paolo at nabasag sa sahig na marmol. Ang alak na pula ay kumalat sa sahig, tila dugo na humihingi ng katarungan. Sa likod ng mga pulis, nakita nila ang lalaking nakasuot ng simpleng puting barong. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang tingin ay tila humahati sa kanilang kaluluwa. Naramdaman ni Junjun ang isang matinding hiya na hindi niya kailanman naramdaman. Tila nakikita ng lalaking iyon ang bawat madilim na sikreto ng kanyang puso. Ang pera nyo ay hindi kayo kayang iligtas mula sa inyong sariling budi. Binitbit sila palabas ng bahay sa harap mismo ng kanilang mga umiiyak na pamilya. Ang mga kapitbahay ay nakasilip sa bintana, gulat na gulat sa nagaganap na pagbagsak. Ang bawat dokumento ng bank transfer ay nakuha na rin ng mga awtoridad na yon. Walang nakatakas. Ang bawat plano sa dilim ay nalantad na sa banal na liwanag. Ang kapangyarihan ng bilyonaryo ay nawalan ng saysay sa harap ng batas at katarungan. Dinala sila sa himpilan ng pulisya, malayo sa yaman na kanilang hinahangad. Ang katahimikan ng gabi sa asyenda ay muling bumalik, ngunit puno ng pighati. Ang mga taksil na anak ay nahulog sa sarili nilang hukay na sadyang hinukay. Ang bawat butil ng palay sa bukid ay tila sumasaksi sa kanilang malaking kahihiyan. Ngunit sa gitna ng lahat, si Lola Idang ay ligtas na at malaya na sa kamay nila. Ang presensya ng lalaking nakaputi ay naging pader na hindi nila kayang gibain. Sa bawat hakbang ng hustisya, naramdaman ng buong bayan ang kamay ng Diyos. Isang matinding aral ang iniwan ng gabing iyon sa puso ng bawat mamamayan. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasakiman laban sa tapat
at dalisay na panalangin. Sapat na kaya ang hustisya ng tao para pagbayaran ang kasalanan sa isang magulang. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay hindi natutulog at nakikita ang lahat ng iyong paghihirap? Lumipas ang 120 araw mula sa krimen. Ang korte sa Maynila ay naging saksi sa katotohanan. Punong-puno ang bawat upuan ng mga mausisang tao rito. Lahat ay gustong makita ang pagbagsak ng mga sakim. Pumasok si Lola Idang sa loob ng malaking silid. Ang kanyang hakbang ay mabagal, ngunit puno ng lakas. Hindi siya mukhang biktima, kundi isang reyna ng katarungan. Sa kanyang tabi ay ang lalaking nakaputing barong. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tila sa isang karpintero. Ang bawat tingin niya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Sina Junjun, Dante at Paolo ay nakaupo sa unahan. Nakatungo sila, hindi makatingin sa kanilang sariling ina. Ang kanilang mga mukha ay tila mga tuyong dahon. Ang dilaw na uniforme ng preso ay suot na nila. Wala na ang yaman na kanilang ipinagmalaki noong una. Si Don Alfonso naman ay nanginginig sa kabilang panig. Ang kanyang imperyo ng Megamall ay gumuho na. Lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska na ng batas. Ang bawat sentimo niya ay napatunayang galing sa korupsyon. Sa sandaling ito, ang pera ay wala ng saysay. Isang matinding hatol ang nakatakdang baguhin ang kanilang buhay. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay hindi natutulog, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Tumayo ang matatag na huwis para basahin ang desisyon. Ang bawat salita ay tumatago sa katahimikan ng korte. Dahil sa bigat ng inyong krimen na parricide conspiracy at sa pagdatangka sa buhay ng inyong sariling ina, hinatulan kayo ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong. Walang pagkakataon para sa parol o maagang paglaya. Napahagulgol si Paolo at bumagsak sa kanyang kinaupuan. Si Junjun at Dante ay napatulala sa malamig na sahig. Tumayo si Lola Idang at lumapit sa kanyang mga anak. Hinawakan niya ang mga kamay nilang may mga posas. Ang pera ay nauubos, pero ang kaluluwa ay madudumihan. Pinili niyo ang ginto kaysa sa pagmamahal ng ina? Ngayon, ang ginto niyo ay naging rehas na bakal. Ang lalaking nakaputi ay tumayo sa likuran ng matanda. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Don Alfonso. Bibilhin mo ang konsensya, pero sino ang bibili sa iyo? Nanlamig ang bilyonaryo at hindi na nakapagsalita pa. Nakita niya ang kawalan sa dulo ng kanyang mga ambisyon. Ang lahat ng kanyang yaman ay naging alikabok sa hangin. Ang lalaking nakaputi ay hindi gumamit ng anumang dahas. Sapat na ang kanyang presensya para ilantad ang lahat. Ang katotohanan ay sumikat na parang araw sa umaga. Dinala na ang mga taksil na anak patungo sa bilibid. Ang bawat hakbang nila ay mabigat dahil sa kanilang kasalanan. Naiwan si Lola Idang na may mga luhang puno ng habag. Alam niya na ang katarungan ay hindi lamang parusa. Ito ay simula ng paglilinis sa kanilang mga kaluluwa. Naramdaman niya ang init ng haplos ng lalaking nakaputi. Idang, malaya ka na mula sa tanikala ng pighati. Ang iyong katapatan ay naging kaligtasan ng marami. Ngumiti si Lola Idang sa gitna ng kanyang mga luha. Ang korte ay muling nabalot ng isang banal na kapayapaan. Hindi kailanman matatalo ng dilim ang liwanag ng Diyos. Ang bawat dalangin sa gabi ay may sagot sa umaga. Naniniwala ka ba na ang tunay na yaman ay nasa loob ng puso at hindi sa bulsa? Handa ka bang patawarin ang mga taong sumira sa iyong tiwala para sa katarungan?
Hindi na bumalik si Lola Idang sa Hacienda San Jose kailanman. Masyadong mapait ang mga alaala ng pagtataksil sa lupang iyon. Ibinenta niya ang malawak na lupain sa ating pamahalaan. Ngayon, ang lupa ay naging isang malaking agricultural school. Doon ay libreng nag-aaral ang mga anak ng mga magsasaka. Ang pangarap ni Idang ay naging realidad para sa marami. Ibinigay niya ang malaking bahagi ng pera sa ating simbahan. Sinagot din niya ang lahat ng gastos sa pag-aaral ni Mateo. Ngayon, si Mateo ay isa ng ganap at tapat na pastor. Naglilingkod siya sa mga liblib na baryo sa buong Luzon. Madalas niyang ikwento ang tungkol sa estrangerong nakasuot ng puti. Siya ang nagligtas sa atin sa gitna ng kadiliman, sabi ni Mateo. Sa isang maliit ngunit payapang bahay sa probinsya, naninirahan si Idang. Ang paligid ay puno ng mga tanim na gulay at bulaklak. Makikita mo si Lola Idang na masayang nagtuturo sa kanyang mga apo. "Lola, bakit po hindi tayo nakatira sa malaking palasyo?" tanong nila. Hinaplos ni Idang ang kanilang mga buhok ng may pagmamahal. Dahil ang tunay na palasyo ay nasa loob ng ating puso. Ang tunay na yaman ay ang mahimbing na tulog sa gabi. Walang ginto ang makakapalit sa isang malinis na konsensya, mga anak. Isang hapon, nakita niya muli ang lalaking nakasuot ng puting barong. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran. Tumango ang lalaki sa kanya at naglakad patungo sa kalsada. Naglaho siya sa gitna ng sikat ng araw nang walang bakas. Ramdam ni Idang ang isang kapayapang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Samantala, sa loob ng pambansang bilangguan, may nagaganap na pagbabago. Sina Junjun, Dante at Paolo ay nakasuot na ng kulay kahel. Wala na ang yabang sa kanilang mga muka at kilos. Gabi-gabi ay binabasa nila ang Biblia na bigay ni Lola Idang. "Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kalayaan," bulong ni Dante. Sila ay nagtatrabaho na rin sa loob ng talyer ng bilangguan. Ang kanilang mga kamay ay marumi, ngunit ang puso ay malinis. Napagtanto nila na ang konsensya ang tanging kailangan para lumaya. Nagsisisi sila sa bawat luha na pumatak mula sa kanilang ina. Sulat ang naging tulay nila para humingi ng tawad kay Idang. Hindi man sila makalabas, ang kanilang espiritu ay malaya na ngayon. Ang katarungan ng Diyos ay nagbunga ng pagsisisi at bagong buhay. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw sa bawat isa sa atin. Ang pagpili sa tama ay laging may dalang banal na gantimpala. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mula sa pagkakamali. Huwag nating hayaan na bulagin tayo ng pansamantalang yaman ng mundo. Ang presensya ng Panginoon ay nasa bawat tapat nating desisyon. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng kapayapaan, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Isulat ang salitang Vira sa comment section kung naniniwala kayo na ang Diyos ay laging nasa ating tabi.